Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome po. And please subscribe, like, share, and leave me a comment po kung nakaresonate po kayo. Thank you. So yung first message po ninyo is for a general life, no? So we have Ace of Cups, no? At ang Ace of Cups dito is this is a new beginning energy, no? At meron ditong bagong sisimulan kayong bagong ganap sa buhay. You know, this is something na blessing ito na ipapadala sa inyo ng Divine Universe. At this could be anything, no? This could be a new love, no? This could be a new love interest na pwedeng dumating. So, pwedeng magsisimula kayo ng bagong relationship. Or po pwede rin na merong marriage dito. So, that is another new chapter sa buhay na pwedeng simulan ng iba sa inyo, no? Bilang pag-aasawa, pagsisettle down in marriage. O pwede rin na meron ditong bagong trabaho, no? Bagong career, bagong negosyo, bagong pagkakaperahan. So, pwedeng bagong pagkakaibigan, no? So, depende sa inyong sitwasyon. But whatever it is that you need right now, ito yung ipapadala sa inyo ng Divine Universe. Yun ang laman ng cup na i-offer sa inyo ng universe, no? Kaya good luck. And you will be filled with love. You will be filled with love and happiness and joy sa puso ninyo sa ngayon. Kasi, ang maganda rito, no, si Ace of Cups, hindi lang ito yung kung ano ang kailangan ninyo na ibibigay sa inyo, kundi, papadalhan kayo ng mas marami pang bagay na para makashare kayo sa iba, para makatulong kayo sa iba. Hindi lang ito yung para sa iyo. Hindi lang ito yung magagamit niyo, but this is something that you can also share with other people, no? So, money, career, and finances, we have 5 of Cups. May lungkot na nararamdaman siguro ang iba sa inyo dito, Libra. Baka merong financial constraints, 'di ba? Baka may pagkukulang kayo sa pera sa ngayon, or baka nagkaroon kayo ng sitwasyon sa trabaho, sa negosyo na ikinalulungkot ninyo. So, pwedeng ganun 'yan. Pero if you are going to dwell on that sadness, no, Libra, you are going to attract more of that. You are going to attract more problem, you are going to attract more sadness, sitwasyon, no, na lalong ikalulungkot ninyo, or mas lalo kayong malolow vibe, no? Kaya, as much as possible, tignan na lang ninyo kung ano yung silver lining ng inyong sitwasyon. Hanapin ninyo yung positibong aspeto ng inyong sitwasyon sa ngayon. And doon kayo mag-focus, no? Gawin ninyong inspirasyon yon para mahanap ninyo ang solusyon sa inyong problema, mahanap ninyo yung way out, no, dito sa sitwasyon na ito. Kung ano man ang ikinalulungkot ninyo, ano man ang ikina-frustrate ninyo, ano man yung hindi ninyo nagugustuhan na sitwasyon. Okay? So, pagdating naman sa inyong relationships, we have 10 of Wands. Okay. So, may mabigat na pinagdadaanan siguro ang iba sa inyo, Libra, pagdating sa inyong relasyon. Baka merong hindi pagkakaintindihan, you know, sa inyong relationship. Or baka meron kayong emotional burden dito. Baka pwede rin, no, na pwedeng hindi ito related talaga dito sa current ninyong relationship. Pwedeng emotional burden ninyo ito from your past. Baka hindi pa ninyo na-overcome yung bigat ng dibdib ninyo, hindi pa ninyo na-overcome yung naging problema ninyo sa inyong past relationship, and maybe it is affecting your relationship right now. Kasi siguro yung loob ninyo hindi pa kayo totally talaga nakakalagpas doon, no? So somehow maaring ma-compromise, no? Sorry. Pasensya na. Maaring yung nararamdaman ninyong bigat ng inyong kalooban na hatid sa inyo ng inyong nakaraang relasyon. Baka yan pa yung
nagbabother din sa'yo. Kaya somehow, parang nako-compromise yung present relationship ninyo kasi hindi kayo makapag-focus sa ngayon, hindi ninyo maibigay yung dapat na ibigay ninyong love or attention sa person ninyo sa ngayon because of the burden, emotional burden na bit-bit ninyo na from your nakaraan pa. So, pwedeng ganun ang ganap dito. But this is 10, no? And 10 represents endings and beginnings. So, sana, no? Or baka ito yung ma-realize din ninyo sa ngayon na it's about time na, no? Para tanggalin mo na to, no? Kung ano man ang nagpapabigat sa dibdib mo, kung ano man ang nagpapahirap, no, sa puso mo, no, na parte pa ng inyong nakaraan. Sana ma-realize mo ngayon na it's about time na to let it go. It's about time na tapusin mo na ang connection mo doon sa inyong nakaraan para makapag-focus ka na ngayon sa present relationship mo. Maibigay mo na yun lahat, pagmamahal mo, attention, 'di ba, sa relasyon mo sa ngayon para hindi ka na magkamali, no? Hindi na matulad sa kung ano nangyari sa inyo in the past sa relasyon mo dati, no? Yung relasyon mo sa ngayon. Kaya kung ano man ang burden na ito, no? So maybe this is the time na para i-release mo na, i-let go mo na ito. Okay? Para makapagsimula ka ng bagong chapter sa buhay ninyo ngayon with your new person. Okay? Kuha tayo ng clarifiers dito. And before that, I would like to say thank you for supporting my channel. Thank you for subscribing to my channel. Maraming salamat din sa mga nagsisend ng donasyon through Super Thanks. At sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po for your support. At saka, bukas na din, yung channel memberships natin. Kaya kung interesado po kayo, please check it out. So, we have the devil, no? Energy dito sa Ace of Cups. Baka ang iba sa inyo rito, there is someone, no? A person, isang Capricorn, no? Ang pwedeng tutulong sa inyo rito. Maaaring siya yung magiging daan para maihatid, no, ng Divine Universe sa inyo yung blessings na to. Maybe kasi 'di ba yung Divine Universe tumutulong sa atin, nagbibigay sa atin ng mga biyaya through channel, 'di ba? Kaya maaaring isang Capricorn ang pwedeng maging daan, no, ang maging conduit ng lahat ng blessings na ito na paparating sa inyo, Libra. Baka kilala niyo to, no? Si Capricorn. So we have 5 of Cups dito and we have Death energy. So maganda to, no? Kasi magbabago na ang takbo ng buhay ninyo. Death energy is a new beginning energy. This is a transformation energy. Kaya nasa malungkot na ano kayo ngayon, na punto ng buhay ninyo, 'di ba? May sadness, may bigat sa dibdib, and pumasok, no, si death energy. So ibig sabihin dito, mababago ang inyong sitwasyon for the better. You are moving forward with your life. There will be progress, there will be development, no, sa buhay ninyo sa ngayon na mangyayari. Kaya napakaganda kasi totoong hindi nagtatagal ang lahat, no? There is no permanent situation sa mundo. Kaya even this sadness na to, hindi yung mga bigat ng loob, panghihinayang siguro, whatever, pagkukulang sa pera or pagkukulang sa kung ano man, that is going to fade away, no? Kasi ano to sobra kayong nalungkot, no, sa sitwasyon na ito. Baka kasi nagkaroon din kayo dito ng pag-aaway, no? Or discussion with someone sa pwedeng katrabaho ninyo, pwedeng kasosyo ninyo sa negosyo. Kaya nasasad kayo ng bonggang-bongga. 'Di ba? Kasi sino ba naman ang matutuwa kung meron kang kaaway? Sino matutuwa kung meron kang communication gap, 'di ba? Kaya maaring ganoon na naging sitwasyon. But things are going to improve, no? There is death energy dito. So, ibig sabihin, kung ano yung hindi na nagsiserve ng highest good mo, tatanggalin mo na to so that you can welcome a new situation. So that you can embrace a new situation na mas magiging masaya, mas magiging maayos ang inyong sitwasyon at mas makakatulong sa iyo na maging maganda, no, ang takbo ng buhay ninyo sa ngayon, lalo-lalo na pagdating sa inyong money, career, and finances. So 10 of Wands naman, we have 6 of Pentacles. So you have nothing to worry about. Whatever it is that you need right now, kung kailangan mo ng advice, no,
kailangan mo ng opinion ng iba, someone is going to come towards you at tutulungan ka. Magkakaroon ka dito ng support, no? Coming from other people. Kaya, maganda ang inyong magandang kahihinatnan, 'di ba, ng area of life na 'yan. So, final message ni Libra ay you are worthy of love and respect. Surround yourself with supportive and encouraging people. Ayan, so napakaganda nito. Kasi alam mo, no, at least you know, 'di ba, na you are worthy of love and respect. Alam mo na deserve mo yung pagmamahal, deserve mo yung respeto ng ibang tao, kaya mas matututo ka ngayon na maging choosy sa mga tao na ipapaligid mo sa sarili mo, sa buhay mo, no? Na you're going to start to choose people that are very supportive and encouraging people, mga mababait na tao, positibo mag-isip na mga tao, yung pipiliin mong ipapaligid mo sa sarili mo. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.